wag po nilang isipin na magkakaroon ng stability o anumang komosyon. Di ba? Kagulo. Gago. Tangina mo, wala naman kami iniisip, tanga. Wala na kami iniisip. Ano ka ba? Wala kayong kukwenta-kwenta lahat dyan. Lalong-lalo ka na. Putangina, hindi namin kayo iniisip. Oo, kami, ang ginagawa na lang namin, ini-expose na lang namin yung mga kabulastugan nyo. Pero yung may iniisip mo, natatakot tong tao dahil baka magkaroon ng gulo. Gago, matagal na magulo. Nung umupo kayo dyan, nagkagulo na. Ano pa ikakatakot natin? O natatakot ang tao dahil baka magkaroon ng instability. Gago, matagal na tayong pabulusok eh. Pinagsasasabi mo. Tuhan. Dahil ito po ay bibigyan lamang po kayo ng mga tao na nanarapat sa pwesto. Tarantado. Bibigyan mo kami ng tao na nararapat sa pwesto. Tangina niyan, tapos ang mag-hire sa tao na yan, tanga na si Bongbong. Eh putsang ina, anong kinaibahan yan? Pag nag-hire yan ng tao, kung gaano siya katanga nung hinire niya yung mga tao ngayon, kaya hindi nag-click yung gobyerno niya, I am sure, parehas na proseso yung gagawin niya. Oh, maaaring yung asawa niya yung isa sa mga mamimili. Oh, so, ganun pa din. Mga kolokoy pa din yung ilalagay niya dyan. Anong pinagbago nun? Hindi ba? Palitan mo yung bulok ng isa pang bulok, eh, ine-expect mo na magbabago? Wala na, Claire. Ano ka ba? Pinagsasasabi mo. Ang Pangulo ngayon ay isang palaban na may respeto. Ha? Utang ina, no? Saan kumukuha ng kapal ng mukha talaga to, no? Palaban na may respeto? Palaban saan? Tangina, kung palaban ka, hinarap mo si Boying Rimulya at sinabi mo sa kanya, Boying, tender your resignation. I want a clean slate in the Department of Justice. Resign now. Wala nga siyang ganun eh. Tapos may respeto? Paano may respeto? Meron bang may respeto na ganyan? Putsang inang yan. Lahat no, halimbawa ako nagtatrabaho ako ng maayos. Hindi ako katulad nung ibang mga sekretary ng Pilipinas na puro kawatan. Halimbawa yan, si Solidum. Si Solidum ng Department of Science ba? O yan, si Solidum. Putsang tinu-tinu niyan. Yun na lang ang matino sa gabinete mo eh. Tinanggal mo, pinag-resign mo pa. Nasaan yung respeto doon? Ni hindi mo ako i-evaluate. Ni hindi mo inaalam kung ano na ba yung nagawa ko sa ahensya ko. Basta na lang pinag-resign mo ko. Tapos ganun-ganun na lang. Bigla na lang may kapalit na ako. O nasaan ang respeto doon? Ang respeto, Claire, kinakausap mo yung tao at sinasabi mo sa kanya, sa mukha niya, kung ano yung problema at pagkukulang niya. Para kung meron siyang dahilan, may reason siya at mali ka doon sa mga paratang mo sa kanya, eh maririnig mo. Eh ito hindi. Ayoko silang kausap. Ganito yung mga mata pobre. Lahat ng mga katulong sa bahay, palitan. Eh siya, mababait pa. Paano yung mga nagluto? Wala akong pake. Palitan lahat yan. Wala kasing mga personal na attachment si Bongbong Marcos doon sa mga gabinete niya. Hindi katulad ni Pangulong Marcos Pangulong Duterte na yung mga gabinete niya, importante sa kanya. Si Marcos, ang tingin lang niya sa mga gabinete niya are just people. Katulad din natin ng mga Pilipino, wala namang pakialam sa atin yan eh. Ganon din sa gabinete. Pinakita niya na wala siyang pakialam. Whether you're performing or not, my trust rating is going down, lahat kayo must go. O, tapos mag-hire kayo ng tao. Sinong ilalagay natin dito, Mr. President? Ewan ko, bahala kayo. Eh di ganun din. Walang respeto. Oh, hindi ba? Yan ang kaya sabi ko sa inyo itong si Claire Castro, wala to. Wala talaga to, mga bossing. Oh, bago tayo magtapos, pakinggan ninyo itong video na to. Follow-up question, Eden Santos, Net25. Okay. Yuse, good morning po. Yung pong cabinet revamp, hindi po ba iyon layo na ilihis umano yung sisig sa Pangulo? Dahil Di ba? Yung ba? Ang galing talaga nito ni Eden eh. Layon ba nitong revamp na ito na ilihis yung sisi sa presidente? Kasi bumabagsak yung ano niya. Parang spaghetti pababa ng pababa yung ratings niya.
Oh, so ayaw niyang aminin na dahil sa kanya, kaya mababa yung rating siya, ayaw na sa kanya ng tao, kaya papalitan na lang niya or kunyari, nagkaroon siya ng revamp, kunyari pinagre-resign niya, para lang masabi na meron siyang ginagawa, pero wala. Parang ano lang yan, bahay mo, sabi ng nanay mo, hoy, walang hiya, wala kayong ginagawa, magsilayos na kayo dito ha. O, tas ang ginawa mo, para kunyari may ginagawa ka, putyang ina, kunyari, inarrange mo yung mga upuan. O, itong isang upuan, nilagay mo doon, itong isa, nilagay mo dyan. Tapos yung TV, tinaob mo. Para lang masabi na may ginawa ka, pero ganun pa rin, makalat pa din. Wala pa rin sinaing, hindi pa rin kayo nakakapamalengke. So para lang masabi na meron siyang ginawa, meron siyang pronouncement. Pag-resignin lahat yan. O so paano po, pag nag-resign sila, so anong mangyayari? O sila pa din. Akala ko ba pinag-resign? Oo nga, pinag-resign ko lang, pero sila pa din. Nasa akin naman yan kung tatanggapin ko, hindi. O para lang yung mga tao, mga tanga-tanga, mga supporter ko, masabi lang na masipag ako at may ginagawa ko na kasi sasabihin na naman ng mga vlogger niya, kita nyo, ang galing talaga ni BBM, kaya ba nila yan? Ang talino talaga ni BBM, pinalitan lahat ng mga sekretary niya, ganyan katapang yan, talagang gusto niyang mapaganda Pilipinas. Ang tanong, may natanggal na ba? Walay. Kung binabanggit niyo po na yung performance ng ilang mga cabinet secretaries, since sila po ay nagsisilbing alter ego ng Pangulo, hindi Yes, alter ego ka ng Pangulo. Therefore, your performance reflects kung anong klaseng training ang ibinigay sa'yo ng amo mo. Kung anong itinuro sa'yo ng amo mo, anong mga goals ang sinet ninyo ng amo mo. Pero kung ang goal ninyo ng amo mo magnakaw lang, maging palamuti lang dyan, putang inang yan. Tapos tatanggalin ka, yun lang ang utos sa'yo. Di ba papayag ka ba naman nun? Kaya nga kung ako sa mga sekretary na to, gusto ko lang sabihin sa inyo, wala kayong bilang kay Bongbong Marcos. Nilagay kayo dyan ni Bongbong Marcos para sa tuwing sasablay siya, meron siyang sisisihin. Oo, ganun lang yun. Pero yung inilagay kayo dyan para maging epektibo kayo, wala. Wala kayong lahat pare-parehas, wala kayong mga nagawa. po ba parang sa kanya rin yun na babalik? Kaya nga po tatanggalin. Kaya daw tatanggalin. Alter ego nga, hindi mo sinagot. Ang tanong nga sa'yo, hindi kaya inililihis lang niya? Dahil mahina siya, kaya sinisisi niya sa mga tao niya, alter ego. Kaya nga niya tatanggalin Oo, kaya nga, kung tatanggalin yung tao na yun, dapat pati siya tanggalin na din. Hindi ba, tanggalin na din siya. Ikaw din, tanggalin ka na din. Hindi, pero alam mo, bilib ako dito kay Claire. Sabi ko nga sa inyo, kailangan natin ng mga tao na katulad ni Claire Castro. Ito si Claire Castro na kahit na nasusunog na yung bahay, positive pa din. Nasusunog yung bahay. Okay yan, at least, para bukas maraming uling. Ganun yan, si Claire Castro katanga. Sabi, kahit na anong itapon mo kay Claire Castro na problema para sa kanya, yun, magandang bagay yun. Kahit na anong ginagawa ni Bongbong Marcos, kahit natutulog na lang si Bongbong. Magaling pa rin si Bongbong para sa kanya. Ganyan talaga, sabi ko nga sa inyo ganyan talaga pag alipin ka, ganyan pagkaaso ka. So ang ganda ng tanong ni Eden, Madam, hindi kaya parang nililihis lang? Ang sagot niya, kaya nga natin tinatanggal Kaya nyo tinatanggal, kasi nililihis nyo? Di inamin niya, ito pa isang tanga. Para po mas mapaganda pa ng Pangulo ang performance ng kanyang administrasyon. Ang galing, di ba? So para daw, mas mapaganda pa ni Bongbong yung administrasyon niya, tatanggalin niya tao. So parang ganito parang ganito yung sinasabi nitong tanga-tanga na to. Maganda naman ang serbisyo, maganda naman ang kita natin, maganda naman ang lahat ng mga ginagawa natin, walang ka-problema. Pero mas gusto ko, mas malaki pa kita natin. Mas gusto ko, mas maganda pa yung mga programa natin. Anong gagawin natin? Tanggalin mo yung mga tao, magpalit ka ng bago. Ganyang kagago si Claire.
Kasi kung ako, maganda naman pala yung ginagawa, o di mag-set tayo ng mas mataas na mag-set tayo ng mas mataas na target. O halimbawa, target natin, na-hit natin yung 100%. O di next cycle, ang target natin, 150%. Same na tao, same na sistema, mas sisipagan lang, may hit natin yung mas mataas. Na-hit natin ulit. Sobra pa. O, next cycle, 200% na yung target natin. Ganun.